At para sa unang detalye ng ating balitang regional ngayong umaga. Ikatatlong pwesto bilang tourism champion sa buong bansa nasungkit ng Bolinao LGU na may 10 milyon na premyo. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Kapar Lorna Hernandez. Kapar Lorna. Yes, kapartner, binati ng Bolinao Tourism Office si Mayor Alfonso Celeste at Vice Mayor Richard Celeste dahil sa pagkapanalo sa Tourism Champions Challenge ng Department of Tourism. Nasungkit ng bayan ang pangatlong pwesto kung kaya saan nagkaroon ito ng 10 milyong piso. Ang patimpalak ay inisyatibo ni DOT Secretary Cristina Frasco upang mas lalong pagandahin ng mga LGU ang kanilang mga tourism sites at mapaunlad pa ito upang makahikayat ng mas maraming turista ng bansa. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lorna Hernandez, kapartner mo sa balita at servisyo. Samantala, blessings ng bagong PIDEA Award at Nico, pinangunahan ng DOH Ilocos Region at AIT-RMC. Alamin natin yan kay Kabarbik Tahod. Kabarbik. Pinangunahan ni Department of Health Ilocos Region Director Paula Paz Tibyongco kasama ang ITRMC Medical Staff Head Dr. Unity Cortez, Dr. Sheila Atilado Fe, at Norberto Pripose Jr. ang blessing at ribbon cutting ng 2 story o 2 palapag na PIDEA Award at Neonatal Intensive Care Unit Building sa Ilocos Training and Regional Medical Center. Ang bagong wards ay isang 41-bed capacity unit na may iba't ibang sections kabilang ng adolescent, male at female isolation, newborn, pediatric intensive care unit o PICO, Pediatric Emergency Unit at Pediatric Outpatient Clinic o Neonatal Intensive Care Unit o NICO, private rooms, respiratory, surgery at nursery. Saad ni Director Tibyongco, ang mga sanggol at mga bata ay mas magagamot ng may dedicated care at serbisyo. Ang bagong pasilidad ay mayroong state-of-the-art equipment at pediatric intensive care specialist na titingin sa treatment at pag-manage ng mga sanggol at mga bata sa Rehiyon 1. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Victahod kapartner mo sa balita at serbisyo. At sa iba pang mga balita, libreng sakay para sa commuter Dagupan City sa tulong ng LTFRB Region 1. Alamin natin yan kay Kapartner Sheila Balagwar. Sheila. Yes, good morning kapartner. Good news, magkakaroon ng libreng sakay para sa mga commuter ang Dagupan City. Ito ay matapos lagdaan ni Mayor Belente Fernandez at ni LTFRB Region 1 Regional Director Attorney Annabel Marzan Nuliar ang kontrata para rito. Kasama sa contract signing ang mga transport group cooperative para sa libreng sakay na ipapaabot ng commuter sa syudad. Sa ilalim ng service contracting program na pinunduhan ng Pamahalang Nasyonal, libre ang pagsakay sa mga participating modern at ibang traditional jeepney sa bumabiyahe sa Dagupan. Ayon sa Mayora, malaking tulong ito at tipid pasahe sa araw-araw na pamumuhay ng mga kababayan at sa mga jeepney drivers, operators sa kapwa-apektado ng tumataas na bilihin at sa pang pangangailangan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Sheila Balog kapartner mo sa balita at serbisyo. Sunshine News Blast. Ang Department of Social Welfare and Development Sustainable Livelihood Program kasama ang Department of Science and Technology, Region 1 ng isang awareness seminar on food safety at sanitation. Kapartner din dito ang DOST Pangasinan kung saan nasa 17 mga nagtitinda ng ice cream sa Bayangbang, Pangasinan. Iniyak na nasabing kolaborasyon ng mga kalahok ay ma-equip ng mga kinakailangan na karunungan sa food safety at kasalukuyang mabubuting mga manufacturing practices or CGMP para masiguro na ligtas ang lahat ng mga produktong pagkain. Sunshine Report. Dagdag pambalita, selebrasyon ng Labor Day ngayong taon, siksik ng mga aktibidad ng Dole, Region 1. Ang detalye ng balitang yan mula kay kapartner Big Tahod, Barbik.
Yes, kapartner, magkakaroon ng mas maraming aktibidad ngayong taon. Darating na unang araw ng Mayo o ang Labor Day. Ito ay handog ng Department of Labor and Employment sa Region 1 para sa lahat. Kabilang sa mga aktibidad ang job fair, kadiwa ng Pangulo, Labor Day for workers in the informal sector o learning session. Magkakaroon din ng one-stop shop government services, tupad payout, awarding ng livelihood assistance, GIP ceremonial awarding at kasambahay law orientation. Libre rin ang wellness pampering services, skills training, MOA signing, replaying at Thanksgiving. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, diktahod kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, Magamang Binmalay Vice Mayor at dating ABC President Rosario sinagot ang mga isyu na nakakabit sa kanilang mga pangalan. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapartner Lerna Hernandez. Kapartner Lerna. Isa-isang sinagot ng Magamang Sina Binmalay Vice Mayor Simplicius Rosario at dating ABC President Jonas Rosario ang mga issue na nakakabit ngayon sa kanilang mga pangalan. Saad ni Vice Mayor Rosario, hindi makatarungan aniya para sa kanya ang mga issue tulad na lamang aniya ng isang pagkakataon kung saang kinwestiyon niyan aniya pati ang binili niyang alcohol noong pandemya na sinabi nilang tubig at iba pang mga issue maging ang school supply. Dagdag nito, hinahalungkat lamang ang madati niyang mga gawa at mga pagkakamali ang tinitignan. Sunshine News Blast. Could you imagine 2 days ago, nakareceive ako ng sulat coming from Manila, yung isang supplier. Nakilala ko yun dahil yung binayaran yun, na, pumunta sa munisipyo, nagpakilala. So meron siguro po nakalagay pa sa cellphone niya. Pero mo tumawag. Sabi niya, gumawa ka ng affidavit mo na isinupply mo mga school supplies noong panahon mo, ay nung panahon ng Mayor Sam, Vice Mayor ngayon, ay overpriced. At meron siya tinatanggap ng kapalit. Ano sabi ng supplier? Chinese. Ay hindi po, nakipag-bid po ako dyan. Walang overpriced dyan, baski magtanong kayo sa ibang eskwelahan. Oh, yun, isa pa rin yun. Saad ni Vice Mayor Rosario, muli siyang lalaban sa eleksyon sa susunod na taon dahil anya ito ay hindi niya lang laban at ng kanyang anak kundi laban ng mga taga-Binmalay na anya ay hindi naniniwala sa present administration. Hindi hikayat naman ni Binmalay Councilor Aurora Jean Buday kagawan ang lahat na maging critical thinker at huwag maging bias kundi maging balanse at umaasa ito na maging balusog na muli ang political atmosphere sa bayan ng Binmalay. Sunshine News Blast. Dahil alam ho natin lahat at hindi natin maitatanggi na sobrang gulo na ho ngayon dito sa Binmalay. The political arena, the political atmosphere is not healthy anymore. And as our Vice Mayor said, me, Councilor Ariel, and yours truly, Buday, and our Vice Mayor Sam, talagang pinaghihirapan ho namin ngayon kung ano po ang laban namin dahil we are fighting na sana maging healthy na ulit ang political arena, ang political atmosphere dito sa Binmalay. Naniniwala naman si dating ABC President Jonas Rosario na kahit kaanak ng present administration ang mga Abalos at si DILG Secretary Benhar Abalos na magiging patas pa rin si DILG Secretary at bibigyan niya ito ng chance na gawin ang tama. Sunshine News Blast. Ay may pagpasensahan niyo na po. Si Mayor Benhar is a father o ay son o now Mayor, si
si Mayor Benjamin. Tama po, no? Ang mga Abalos hindi naman po siguro tatagal sa Mandaluyong yan if they are not good leaders. And if I may, siguro si Secretary Bonhar, alam naman po niya kung ano yung tama at mali. So let's give him a chance na gawin kung ano yung sa tingin niyan tama. Sa huli, naninindigan si Vice Mayor Rosario na ito ay mga paghahalongkat lamang ng kanyang mga pagkakamali ng President Administration kasama na ang 18 million pesos na halaga ng feasibility study at aniya hinahamon niya ang mga ito na maghain ng kaso kaysa sa Bagdada. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at servisyo. Dagdag pang balita, Kapitana Flor Mata ng Barangay Bayawa sa Aguilar, inspirasyon ang ligasiya ng asawang napaslang noong bago magbarangay eleksyon sa pagserbisyo sa mga nasasakupan. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kaparlet Mor Briguera, Kaparlet. Inspirasyon ni Barangay Bayawa sa Kapitana Jackie Flor Mata ang kanyang namayapang asawa sa pagserbisyo sa mga nasasakupan. Anya, ito ang dahilan kung bakit siya ang humalili ng eleksyon bilang kandidato sa pagkakapit